Isang matapat at mabuting negosyante ako. 10 taon na ang nakakaraan, namumuhay ako sa pagtitinda sa kalye. Pagkaraan ng 10 taon, naging isang malaking negosyante na ako. Sa totoo lang, simple lang ang pagnenegosyo. Up or soa. Halimbawa na lang itong piraso ng tela, isang lagay lang ng pintura, agad itong naging berde. Tapos, pahid lang ng super sabon. Parang kusang nawala ang mantsa. Grabe, ang gusto ko sa mga ganitong uri ng customer, yung mga walang alam sa mundo, tapos kusang nag-aalok ng pera. Importante ang magandang feedback sa unang pagbebenta. Nang panasa ni Datong ang buong katawan niya. Sa harap ng maraming tao, alam ko na, panalo na kami. Mabilis na sumunod si Asian, at hinugasan ng lampin ni Akiang. Agad na nakakuha ng atensyon ni Xiaomei, sa may impormasyon center ng Nayon. Ang pangalan ng sabon, unti-unting sumikat. Parami ng parami ang mga taong gustong bumili kahit mahaba ang pila. Sa totoo lang, para sa kanila, hindi naman talaga kailangan ng sabon. Nakikisabay lang sa uso. Para sa tinatawag nilang karapatan sa sabon. Hugasan mo ang sarili mo. Naging uso na ito sa lipunan. Tanging ang matandang lalaking nasa gilid. Pero hindi nito naapektuhan ang bilis ng pagyaman ko. Mula sa mga mayayaman at makapangyarihan. Mula sa mga karaniwang kawani, hanggang sa mga dayuhan, ay nagpakita ng matinding interes sa super sabon. Ngunit ang kamay ng matanda na gustong kumilos, ay hindi pa rin makasalo ng bola. Bahala na, ang bati ng mga tao ay hindi na kumusta. Kundi naging, bakit hindi pa mas maganda? Araw-araw, may mga taong nagpupunta rito mula sa iba't ibang lugar. Pati ang 3 monge sa tabi, hindi na nag-aagawan ng tubig. Gusto rin nilang maranasan ang kasiyahan ng pagligo. Gamit lang ang sabon. Agad akong nakaipon ng unang puhunan ko. Mula sa pagtitinda sa bangkita hanggang sa pagbubukas ng tindahan. At hanggang sa pagtatayo ng kumpanya. 2 taon at kalahati lang. Natapos ko na ang unang yugto ng pag-iipon ng kayamanan. Naging uso na ang paglilinis ng buong lungsod. Pati ang prosesyon ng kasal ay hindi nakaligtas. Nahawa na rin ang prosesyon ng libing. At ang matalinong matandang lalaki, kapag nag-alinlangan man siya, sa huli ay sisuko rin siya. Sa ngayon, hindi na niya nararamdaman ang pagiging hamak, dahil ang buong lungsod ay naliligo na sa kasamaan. Ang lahat ay parang mga naglalakad na patay. Nawalan na sila ng sariling pag-iisip, at matalas kong napagtanto. Ang kasalukuyang merkado ay puspos na. Para makapagpatuloy sa pagpapalawak, kailangang magbago. Kailangan. Naghanap ako ng isang masigla at magandang batang babae, na nakapasok sa atensyon ng publiko. Ang mga taong nakakita ay nagtaka muna, tapos ay nagulat, at sa huli ay naunawaan, at sinikap na maabutin. At ito mismo ang inaasahan ko. Papa, ito ang anak ko, at ito ang bagong kumpanya ko ng mga super pintura. Sinasabi nila na ang uso ay umiikot, pero ang negosyo, bakit hindi rin? Makikita mo sa mga mukha ng mga tao kung gaano sila kasaya, kailangan nila ako. At ako naman ay makakapag-ani na naman. Tingnan mo, sila ba ay tumangkad na naman,